Akala ko ang pag-ibig ay sapat na para bumuo ng pamilya. Pero sa isang gabi sa Cebu, habang nagpapakapagod ako para sa kinabukasan, namin napanood ko sa camera ang sarili kong asawa na kasama ang ibang babae sa mismong kama ko. At ang mas masakit, ang biyenan ko ang mismong nagluluto para sa kanila. Itinakwil nila ang sakripisyo ko. Ngayon kukunin ko ang lahat ng sa akin. Maghanda kayo dahil ang babaeng binaliwala nyo ang mismong tatapos sa inyo. Kaya mo bang tanggapin ang katotohanan sa likod ng mga ngiti? Finally, wala na rito ang boring kong asawa. Ang sarap yatang huminga kapag walang nagmamagaling sa bahay, di ba babe? Ang pamilyar na tinig na iyon ay umalingaw-ngaw mula sa maliit na screen ng cellphone na hawak ni Danica. Nakaupo siya sa gilid ng isang malamig na kama sa isang hotel sa Cebu. Ang kanyang mga binti ay manhid na sa maghapong pagtayo sa pakikipagnegosasyon para sa hinaharap ng kanilang kumpanya. Sa kabilang kamay niya ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon ng pelus. Naglalaman ito ng isang mamahaling relos na binili niya bilang sorpresa kay Leandro para sa nalalapit nilang anibersaryo. Tila kinapos siya ng hininga nang luminaw ang imahe sa live feed ng kanilang smart security camera. Sa mismong master bedroom nila sa Manila sa ibabaw ng kutsyon na siya mismo ang pumili at nagbayad na kahiga si Leandro habang nakapulupot ang braso sa baywang ni Cheska, ang babaeng ipinakilala nito sa kanya noong isang buwan bilang isang simpleng kliyente. Ngunit ang tuluyang nagpadurog sa kanyang kaluluwa ay ang kasunod na eksena. Bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang kanyang biyenan na si Doña Milagros may dalang tray na nag-uusok sa bango ng paboritong kare-kare ni Leandro. O heto na ang pagkain ng anak ko at ang tunay kong manugang, nakangiting wika ng matanda habang inilalapag ang tray sa bedside table. Irap Cheska, huwag kang tumulad doon sa isa na walang ginawa kundi magmukhang lalaki kakatrabaho. Wala ngang silbi sa kama at itsyo na pa. Buti na lang talaga at pumunta ng Cebu at makakahinga na tayo ng maluwag. Thank you, tita. Hayaan niyo ako na ang babawi kay Leandro ngayong gabi. Malanding tugon ni Cheska habang isinusubo ang pagkain kay Leandro na sinuklian naman ng lalaki ng isang halik sa pisngi ng babae. Parang tinubigan ng kumukulong asido ang lalamunan ni Danica. Walang lumabas na boses mula sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang dibdib ay parang binibiyak ng isang mapurol na kutsilyo. Ang kanyang mga kamay na kanina ay mahigpit na nakahawak sa kahon ng pelus ay unti-unting nawalan ng lakas. Dumulas ang regalo mula sa kanyang mga daliri at nahulog sa semento kung saan ang salamin ng relos ay nagkadurog-durog tulad ng kanyang puso. Naramdaman na lamang niya ang magagaspang ngunit maiinit na palad ni Nanay Ising na pumulupot sa kanyang nanginginig na balikat. Ang lumang yaya na sumama sa kanya sa biyahe ay tahimik na nanonood din mula sa kanyang likuran, ang mga mata ay puno ng awa para sa kanyang alaga. Ibinaba ni Danica ang kanyang ulo sa dibdib ng matanda. Wala siyang ibinulalas na hagulgol, tanging ang sunod-sunod na pag-agos ng mainit na luha na bumabasa sa lumang duster ni Nanay Ising, ang nagsisilbing patunay ng kanyang pagkawasak. Ang mga pader na itinayo niya para maging matapang na pundasyon ng pamilya Vergara ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Inangat niya ang kanyang nanginginig na kanang kamay at tinitigan ang gintong singsing sa kanyang daliri. Ang singsing na ito ang dahilan kung bakit niya tiniis ang mga malamig na gabi, ang mga masasakit na salita ni Doña Milagros, at ang pagiging alipin sa sarili niyang bahay para lang mabayaran ang mga utang na hindi naman kanya. Habang patuloy na nagtatawanan ng 3 taong pinag-alayan niya ng kanyang buhay sa kabilang ibayo ng screen, isang nakakapasong katanungan ang umukit sa kanyang isipan. Hanggang kailan ako magiging alay sa altar ng pamilyang ginawa akong tanga, miss na miss kita love? Sobrang tahimik at lungkot ng bahay nang wala ka. Ang mga salitang iyon ni Leandro na dati ay nagpapabilis sa tibok ng puso ni Danica ngayon ay parang malamig na bakal na dumaan sa kanyang gulugod. Katatapak pa lamang ng kanyang mga paa sa pintuan ng kanilang mansyon sa Manila, ngunit ang siningil sa kanya ay hindi init ng pagsalubong, kundi ang bigat ng pagkukunwari. Agad siyang niyakap ni Leandro isang mahigpit, at tila sabik na yakap na sinabayan ng banayad na halik sa kanyang pisngi. Ngunit sa sandaling idinikit ni Leandro ang kanyang mukha sa leeg ni Danica, isang pamilyar na amoy ang pumasok sa kanyang ilong. Hindi iyon ang pabango na madalas niyang bilhin para sa asawa. Amoy banilya iyon, isang matamis mapangakit at masangsang na halimuyak na alam niyang kay Cheska.
May bago ka bang pabango, Leandro? Tanong ni Danica ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon at walang emosyon habang dahan-dahang kumakawala sa yakap. Bahagyang natigilan si Leandro. Lumaki ng bahagya ang kanyang mga mata bago mabilis na napalitan ng isang pilit na ngiti. Iyon ba wala love? Baka yung bagong car freshener lang na binili ko kanina habang papunta sa airport para sunduin ka. Alam mo namang gusto ko laging mabango kapag sinasalubong kita. Sa dulo ng hagdanan nakatayo si Doña Milagros nakataas ang isang kilay at tila walang balak na batiin ang kanyang manugang ng isang mainit na yakap. Sa halip ang kanyang mga kamay ay nakakrus sa kanyang dibdib habang ang kanyang mga daliri ay tila hindi mapakali. Buti naman at nakauwi ka na, Danica. Bungad ng matanda ang boses ay puno ng awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng bawat sulok ng bahay. Mabuti na ring nandito ka na para maasikaso mo ang asawa mo at saka may mahalagang bagay tayong kailangang pag-usapan. Si Leandro may kailangang bayarang utang sa pamilya ng pinsan niya. Nakakahiya sa mga kamag-anak natin kung hindi natin sila matutulungan, lalo na't alam ng lahat na malaki ang kita ng kumpanya mo. Tiningnan ni Danica ang kanyang biyenan. Nakikita niya ang gintong kwintas na nakasabit sa leeg nito, isang regalo na binili niya noong nakaraang Pasko gamit ang kanyang sariling pera. Tiniis niya ang pait sa kanyang lalamunan at tumango ng dahan-dahan. Medyo pagod po ako sa biyahe, Mama. Hayaan niyo po bukas na bukas din ay titingnan ko kung ano ang magagawa ko. Sagot ni Danica habang nakatitig sa mga mata ng matanda na tila naghahanap ng kahit kaunting bakas ng hiya, ngunit walang nahanap. Dapat lang, Danica. Tandaan mo ang reputasyon ng pamilya Vergara ang nagpapatakbo sa kumpanya mo. Utang mo sa amin ang pangalang ginagamit mo ngayon. Pagpapatuloy ng matanda bago tinalikuran si Danica at naglakad patungo sa kusina. Bago umakyat sa silid, huminto si Danica sa tapat ni Leandro. Napansin niyang bahagyang nakatupi ang kwelyo ng polo nito. Inabot niya ang kanyang kamay, dahan-dahang inayos, at pinlansya ng kanyang mga daliri ang tupi ng tela. Sa paningin ng sino mang nakakakita ito, ay isang kilos ng isang mapagmahal na asawa. Ngunit sa isip ni Danica nararamdaman niya ang bawat hibla ng tela, na tila isang lubid na unti-unting sumasakal sa leeg ng lalaking nangako sa kanyang magiging tapat habang buhay. Salamat, love. Napakaswerte ko talaga sa iyo, bulong ni Leandro, habang hinahawakan ang kamay ni Danica. Pumasok sila sa kanilang silid, ang silid na nakita ni Danica sa screen ng kanyang cellphone. Ilang gabi lang ang nakalipas. Mukhang malinis ang lahat, maayos ang pagkakaayos ng mga unan, ngunit para kay Danica ang hangin sa loob ay tila puno ng mga lihim at kasinungalingan. Habang nag-aayos si Danica ng kanyang mga gamit, ang telepono ni Leandro na nasa ibabaw ng tokador ay biglang nayanig. Lumikha ito ng banayad na tunog sa ibabaw ng kahoy habang umiilaw ang screen nito. Nakita ni Danica ang pangalan ng tumatawag, isang numerong walang pangalan, ngunit may katabing hugis ng puso na mabilis na pinatay ni Leandro nang mapansin niyang nakatingin si Danica. Sino yan, Leandro? Tanong ni Danica. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa namumutlang mukha ng asawa. Ano, love? Mula sa opisina, may emergency lang daw tungkol sa mga deliveries, pero huwag mo nang isipin yan. Ako na ang bahala rito. Nauutal na sagot ni Leandro habang mabilis na ibinubulsa ang telepono. Ano ba namang klaseng hapunan ito, Danica? Napakasimple naman nito para sa pamilyang tulad namin. Ang boses ni Doña Milagros ay bumasag sa katahimikan ng hapagkainan habang tinitingnan ang nakahandang sinigang na baboy. Sa kabila ng pagiging pagod mula sa biyahe, si Danica pa rin ang nag-utos sa katulong na ihanda ang paboritong sabaw ng pamilya, ngunit tila hindi ito sapat para sa kanyang biyenan. Pasensya na po, Mama. Galing po kasi ako sa mahabang biyahe at hindi ko na po naasikaso ang pagbili ng iba pang rekado. Mahinahong sagot ni Danica habang dahan-dahang humihigop ng sabaw. Sa kanyang isip, muling nagbalik ang larawan sa camera kung saan ang kanyang biyenan ay masayang naghahanda ng espesyal na kare-kare para kay Cheska. Para sa ibang babae, handang magpakapagod ang matanda sa kusina. Ngunit para sa kanya na nagtatrabaho para sa pamilyang ito, tanging reklamo at panunumbat ang natatanggap niya. Ninuya ni Doña Milagros ang pagkain. Nang may pagkasuklam bago muling nagsalita ang boses, ay puno ng mapait na gaslighting. Yan ang hirap sa'yo, Danica. Puro ka na lang trabaho. Ang tunay na babae kahit gaano kayaman dapat alam.
kung paano paligayahin ang asawa sa pamamagitan ng pag-aalaga sa bahay. Kaya siguro hindi kayo magkaanak dahil mas mahal mo pa ang kumpanya mo kaysa sa pamilya mo. Kung ako kay Leandro, baka matagal na akong naghanap ng ibang babaeng marunong magpahalaga sa tahanan. Napatigil si Danica sa pagsubo. Ang bawat salita ng matanda ay parang mga karayom na direktang itinutusok sa kanyang mga sugat. Tumingin siya kay Leandro, umaasang ipagtatanggol siya nito tulad ng madalas nitong ipangako noong bago pa lamang silas magkasama. Ngunit si Leandro ay nanatiling tahimik, abala sa pagpindot sa kanyang telepono sa ilalim ng lamesa, tila walang naririnig. Tiningnan ni Danica ang kanyang sariling refleksyon sa ibabaw ng pilak na kutsara na hawak niya. Napansin niya kung gaano kapayat ang kanyang mga bisig dahil sa walang humpay na pagtatrabaho gabi-gabi para matustusan ang marangyang buhay ng kanyang mga kasama sa bahay. Sa kabilang banda, ang mga kamay ni Doña Milagros ay matataba at kumikinang sa mga mamahaling gintong pulseras na galing din sa kanyang sariling bulsa. Matama na muna yan. Pagod si Love sa biyahe. Sawata ni Leandro, ngunit hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi dahil may iba siyang pakay. Hinarap ni Leandro si Danica ng may malambing na ngiti, ang uri ng ngiti na dati ay nagpaparamdam sa kanya ng kaligtasan. Ngunit ngayon ay nagpapasingaw ng matinding amoy ng panlilinlang. Nga pala Love, tungkol doon sa nabanggit ko sa iyong bagong project. Napakagandang investment nito para sa kumpanya natin. Nakipag-usap na ako sa partner ko at handa na silang i-release ang kontrata. Napakalaking opportunity nito para mas lumago pa ang pharmaceutical distribution natin. Paliwanag ni Leandro habang inilalabas ang isang makapal na dokumento mula sa kanyang bag. Inilapag ni Leandro ang papel sa tabi ng pinggan ni Danica at iniabot sa kanya ang isang mamahaling panulat. Kailangan ko lang ng signature mo rito, Love, para ma-transfer ang paunang funds bukas na bukas din. Alam mo namang para sa ating dalawa rin ang lahat ng ginagawa ko, hindi ba? Tinitigan ni Danica ang linya kung saan dapat nakasulat ang kanyang pangalan. Alam niyas na kapag pumirma siya, binibigyan niya ng kapangyarihan si Leandro na ubusin ang lahat ng kanyang pinaghirapan para lamang ibuhos sa buhay nila ni Cheska. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding puot na pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang malamig na mukha. Inangat niya ang kanyang tingin at sinalubong ang mga matang puno ng kasakiman ni Leandro. Danica, hindi lang basta pangangaliwa ang ginagawa ng asawa mo. Ninanakawan ka niya sa harap mismo ng iyong mga mata. Ang mga salitang iyon mula kay Attorney Santos, ang matapat na abogado ng pamilya ni Danica, ay parang kulog na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Nagtagpo sila sa isang tahimik at pribadong silid sa isang maliit na kapihan sa labas ng lungsod. Sa ibabaw ng lamesa ay nakalatag ang mga kopya ng mga dokumento mula sa bangko na hindi kailanman nakarating sa kaalaman ni Danica. Peke ang mga pirma mo rito, Dani, patuloy ng abogado habang itinuturo ang mga dulo ng papel gamit ang kanyang panulat. Ginamit ni Leandro ang pangalan ng kumpanya mo para makakuha ng malalaking loan. Kung hindi natin ito maaagapan, mapupunta sa kanya ang malaking bahagi ng shares ng kumpanya kapag nagkaproblema sa pagbabayad. Tinitigan ni Danica ang huwad na pirma. Kilalang-kilala niya ang bawat kurba ng kanyang sariling sulat kamay. Ang panggagaya ni Leandro ay tila isang perpektong sining ng pagtataksil, isang bagay na hindi ginawa sa loob ng isang gabi, kundi pinag-aralan at pinagplanuhan sa loob ng mahabang panahon habang siya ay natutulog sa tabi nito. Nang makauwi si Danica sa mansyon ng gabing iyon, ang kanyang isip ay tila isang magulong digmaan. Naupo siya sa dilim sa sulok ng kusina, hindi man lang nag-abalang buksan ng ilaw. Ang lamig ng gabi ay tila pumasok sa kanyang mga buto na nagpapatigas sa kanyang kalooban. Naramdaman na lamang niya ang banayad na liwanag na nagmula sa binuksang maliit na ilaw sa ibabaw ng lababo. Lumapit si Nanay Ising, dala ang isang tasa ng mainit na kalamansi juice na may pulot-pukyutan, ang tradisyonal na inumin na ginagawa nito para sa kanya tuwing siya ay may sakit noong bata pa siya. Inumin mo muna ito, anak, bulong ni Nanay Ising. Ang kanyang boses ay puno ng init ng isang tunay na ina. Ang sugat ng puso ay hindi naghihilom sa galit, kundi sa lakas ng isip. Huwag mong hahayaang ubusin nila ang natitirang lakas sa iyo. Narito ako, hindi kita iiwan. Niyakap ni Danica ang mainit na tasa, hinahayaan ang init nito na dumaloy sa kanyang mga palad. Ang simpleng pagmamalasakit ni Nanay Ising
ang nag-iisang bagay na nagpapanatili sa kanyang katinuan sa gitna ng mundong puno ng kasinungalingan. Salamat, Nay. Hindi ko po hahayaang makuha nila ang pinaghirapan namin ni Papa, bulong niya sa dilim. Hating gabi na nang magpasya si Danica na umakyat sa itaas. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo patungo sa kanilang kwarto, napansin niyang bahagyang nakabukas ang pinto ng library ni Leandro. May mahinang liwanag na lumalabas mula rito. Lumapit si Danica nang walang nililikhang tunog. Sumilip siya sa maliit na siwang ng pinto at nakita si Leandro na nakatayo malapit sa bintana, may hawak na telepono at may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. "Oh babe, konting-konting tiis na lang." Bulong ni Leandro sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay puno ng pananabik na hindi kailanman narinig ni Danica sa nakaraang 3 taon. "Pinapapirma ko na siya sa bagong authorization. Kapag nakuha ko na ang pondo at ang mga shares mula sa bangko, ibebenta ko agad ang bahagi ng kumpanya. Iiwan na natin ang boring kong asawa. Isasama ko rin si Mama sa ibang bansa. Magiging malaya na tayo sa impernong ito." Napatayo si Danica sa dilim ng pasilyo. Ang bawat salita ni Leandro ay parang matatalas na piraso ng bubog na pumasok sa kanyang pandinig. Ang lalaking binigyan niya ng lahat ang pamilyang iniahon niya sa utang ay nagpaplano na siyang iwanang tuluyan sa putikan matapos siyang sipsipin ng buo. "Ang pinakamalaking pagkakamali ko ay ang paniwalaang ang pera ko ay kayang magbayad sa utang na loob na kailanman ay hindi ko naman hiniram." Ito ang pait na naramdaman ni Danica habang nakaupo sa tapat ng kanyang biyenan kinabukasan ng umaga. Humihigop ng mamahaling tsaa si Doña Milagros. Ang kanyang mga daliri ay may mga bagong selyadong kuko na gawa sa isang marangyang salon, habang ang kanyang mukha ay walang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang hihilingin. "Danica, kailangan ko ng 500,000 piso ngayong araw." Walang kaabog-abog na utos ng matanda na tila humihingi lamang ng barya pambili ng tinapay. "May mga obligasyon ako sa aking mga kaibigan sa club at ang kapatid ni Leandro ay nangangailangan din ng pondo para sa kanyang bagong sasakyan. Ipadala mo na lang sa account ko bago magtanghali." Dahan-dahang ibinaba ni Danica ang kanyang tasa ng kape. Tinitigan niya ang matanda ng diretso sa mga mata, isang bagay na hindi niya ginagawa noon dahil sa labis na paggalang. "Wala na pong ganyang halaga, Mama," malamig at maikling sagot ni Danica. Tila nabitawan ni Doña Milagros ang kanyang kutsara sa gulat. Nanlaki ang kanyang mga mata at mabilis na napalitan ng puot ang kanyang marangyang anyo. "Anong wala? Napakalaki ng kumpanya mo. Ang dumi mo talagang mag-isip, Danica. Pera lang ipagkakait mo sa pamilyang nagbigay sa iyo ng dangal. Kung hindi dahil sa kasal niyo ni Leandro, isang ordinaryong negosyante ka lang na walang puwang sa mataas na lipunan. Ang pera ng kumpanya ay para sa mga gamot at sa mga empleyado, hindi para sa sugal at luho ng ibang tao." Sagot ni Danica. Ang kanyang boses ay nananatiling mahinahon, ngunit may talas na parang patalim. "At tandaan niyo po, Mama, ako ang nagpapakapagod sa Cebu habang kayo ay nagpapakasasa rito. Wala kang utang na loob." Nanginginig sa galit na sigaw ni Doña Milagros habang itinuturo ang mukha ni Danica. "Hampas lupa ka lang bago ka napunta sa pamilya namin. Kung hindi dahil sa pangalan ng mga Vergara, walang magtitiwala sa mga produkto mo. Napakawala mong kwentang manugang." Hindi na sumagot si Danica. Tumayo siya nang walang kahit anong ingay, tinalikuran ang sumisigaw na biyenan at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang paggising ng isang bagong lakas sa kanyang puso. Ang mahabang panahon ng pagiging sunod-sunuran ay opisyal nang natapos. Habang nasa biyahe patungo sa kanyang opisina, tinawagan ni Danica ang manager ng kanyang bangko. Sa pamamagitan ng ilang mahigpit na instruksyon, ipinag-utos niya ang agarang pag-freeze sa lahat ng supplementary credit cards na nakalink sa kanyang pangunahing account, ang mga card na hawak ni Leandro at Doña Milagros. Kasabay nito, tinawagan din niya ang head of security ng kanyang kumpanya para bawiin ang marangyang SUV na nakapangalan sa kumpanya na kasalukuyang ginagamit ni Leandro para ipasyal ang kanyang manunungang si Cheska. Bago pumasok sa kanyang opisina, huminto si Danica sa tapat ng malaking salamin sa lobby. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang kanyang tuwid na likod, ang kanyang mga matang wala ng bakas ng takot, at ang kanyang labi na may bahagyang ngiti ng determinasyon. Naupo si Danica sa kanyang lamesa at sinimulan ang kanyang trabaho. Lumipas ang ilang oras ng katahimikan
hanggang sa maramdaman niya ang sunod-sunod na panginginig ng kanyang personal na telepono sa ibabaw ng lamesa. Isang automated text message mula sa bangko ang lumabas sa screen, declined transaction 45,000 pesos at Solitaire French Restaurant. Ilang segundo pa ang lumipas ang pangalan ni Leandro ay sumurpresa sa screen ng kanyang telepono na paulit-ulit na tumatawag sa kanya sa gitna ng takot at pagkabigla. Hindi sinagot ni Danica ang tawag. Hinayaan niya lang na umilaw ang telepono sa dilim ng kanyang lamesa habang nakatingin siya sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang naglalakihang mga gusali ng Manila. Tingnan natin kung sino ang walang utang na loob ngayon, Leandro, bulong niya sa hangin. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi ang pagkawala ng pag-ibig, kundi ang kawalan ng hiya ng taong nagnakaw na nga sa iyo, ngunit nagagawa pa ring magalit. Ito ang naisip ni Danica habang nakatayo sa gitna ng sala ng kanilang mansyon. Bumukas ang pinto ng bahay at pumasok si Leandro na nag-aapoy sa galit. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa kahihiyan at ang kanyang mga hakbang ay mabibigat patungo sa tapat ng kanyang asawa. Danica, ano ba ang sa tingin mo ang ginagawa mo? Sigaw ni Leandro na hindi man lang inisip kung maririnig sila ng kanyang ina o ng mga katulong. Bakit mo ipina-freeze ang credit card ko? Alam mo bang napahiya ako sa harap ng mga kliyente ko sa restaurant kanina habang nag-uusap kami tungkol sa negosyo? Napilitan akong manghiram ng pambayad sa kaibigan ko para lang hindi kami iwanan ng waiter doon. Tumingin si Danica sa kanyang asawa ng may malamig na paghatol. Alam niya ang katotohanan. Ang tinutukoy nitong kliyente ay walang iba kundi si Cheska, ang babaeng dinala nito sa kanilang silid. Ngunit pinili niyang manatiling tinangtahimik, pinapanood ang lalaking ito na gumawa ng sarili nitong libingan gamit ang sariling mga kasinungalingan. Ang kumpanya ay sumasailalim sa isang malaking internal audit, Leandro. Seryosong sagot ni Danica. Ang kanyang boses ay tila yelo na nagpalamig sa mainit na galit ng asawa. Lahat ng credit cards na walang malinaw na ulat ng mga nagastos para sa negosyo ay pansamantalang ipinatigil ng Board of Directors. At tungkol naman sa kotse na binawi ng kumpanya, kailangan din iyon para sa mga deliveries ng mga gamot sa labas ng Maynila. Board of Directors, ikaw ang may-ari ng kumpanya, Danica. Isang salita mo lang maaayos ang lahat ng ito. Bulyaw muli ni Leandro habang sinusubukang hawakan ang mga balikat ni Danica para aligin ito, ngunit mabilis na humakbang paurong ang babae. Asawa mo ako, Dani. Dapat pinoprotektahan mo ang mukha ko at ang reputasyon ko sa harap ng ibang tao. Kung gusto mo ng proteksyon sa iyong reputasyon, Leandro, dapat nag-isip ka muna bago mo pinasok ang mga bagay na hindi mo kayang panindigan. Tugon ni Danica habang inilalapag ang isang opisyal na liham sa ibabaw ng lamesa. Mula sa araw na ito, suspendido ka sa iyong posisyon bilang marketing manager ng kumpanya. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng mga abogado ang mga huwad na dokumento at mga utang na ginawa mo gamit ang pangalan ko. Natigilan si Leandro, tila nawalan ng hangin ang kanyang dibdib at unti-unting namutla ang kanyang mukha. Napagtanto niya na may alam si Danica bagaman hindi niya matiyak kung gaano kalalim ang natuklasan nito. Agad na nagbago ang kanyang tono, mula sa galit ay naging malambing at nagmamakaawa. Love, nagkakamali ka. Lahat ng ginagawa ko ay para sa hinaharap nating dalawa. Pag-usapan naman natin ito ng maayos, o bulong ni Leandro habang sinusubukang abutin muli ang kamay ni Danica. Tinalikuran siya ni Danica at lumabas ng bahay upang makipagtagpo kay Miss Reyes, ang kanyang pinagkakatiwalaang real estate agent, sa isang tahimik na opisina sa Makati. Ang mansyong tinitirhan nila ngayon ay binili ni Danica. Bago pa man sila ikasal ni Leandro, ito ay kanyang sariling ari-arian at walang karapatan ang pamilya Vergara rito. Nakahanda na po ang bawat dokumento para sa pagbebenta ng mansyon, Ma'am Danica. Imporma ni Miss Reyes habang inilalatag ang contract of sale. Ang mamimili ay isang mayamang pamilya mula sa ibang bansa at handa silang magbayad ng buo sa susunod na linggo. Ang kailangan na lang po ay ang inyong huling pirma para tuluyang mailipat ang pagmamay-ari ng bahay. Bago lumubog ang araw, bumalik si Danica sa mansyon at tumayo sa balkonahe. Tiningnan niya ang isang maliit na halaman ng sampagita na itinanim niya doon noong unang taon ng kanilang pagsasama, isang halaman na sumisimbolo sa kanyang pag-asa na makabuo ng isang masayang pamilya sa bahay na ito.
Hinaplos niya ang mga dahon nito, tinatanggap ang katotohanan na upang mabuhay ang kanyang sarili, kailangan niyang lisanin ang lugar na ito at iwanan ang bawat alaala ng kanyang pag-ibig na binaliwala. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Miss Reyes ang kanyang nabasa. Ma'am Danica, sigurado na po ba kayo sa pagbebenta ng mansyon? Kapag pumirma kayo rito, mawawala ng matitirhan ang inyong asawa at biyenan sa susunod na linggo. Tiningnan ni Danica ang bintana ng silid kung saan natutulog si Leandro na walang kamalay-malay na ang marangyang buhay na kanyang ninanakaw ay malapit ng maglaho. Itinapat ni Danica ang kanyang mga daliri sa screen at nag-type ng kanyang tugon, ipatuloy ang transaction. Ihanda ang lahat ng papeles para sa pagpapatalsik sa kanila sa susunod na linggo. Ang taong ganid ay walang ibang nakikita kundi ang sarili niyang kagustuhan, kahit na ang ibig sabihin nito ay ang tuluyang paglubog ng taong nag-ahon sa kanya sa hirap. Sa isang maliit at madilim na sulok ng isang lumang kapihan sa Quezon City, nakaupo si Leandro kasama si Cheska. Walang bakas ng langat o tamis sa pagitan nilang dalawa ngayon. Sa halip, ang mukha ni Cheska ay puno ng yamot habang pinaglalaruan ang kanyang mamahaling baso. Ano ba naman yan, Leandro? Akala ko ba kontrolado mo ang asawa mo? Reklamo ni Cheska, ang kanyang boses ay puno ng pagkabigo. Pati credit card mo pinutol at yung kotseng ipinagmamalaki mo binawi ng kumpanya. Napahiya ako sa mga kaibigan ko nang mag-commute tayo pabalik. Kung wala ka na palang pera, bakit pa ako magtitiis sa'yo? Babe, sandali lang naman, nagmamakaawang bulong ni Leandro habang hinahawakan ang kamay ng dalaga. Naghihigpit lang si Danica ngayon dahil sa lintik na audit na yan, pero huwag kang mag-alala. May hawak akong dokumento para sa paglilipat ng shares ng kumpanya. Kapag napirmahan ko ito, makukuha natin ang milyong-milyong pondo mula sa bangko at makakaalis na tayo ng bansa. Siguraduhin mo lang, Leandro, dahil kapag napatunayan kong wala ka ng pakinabang, huwag mo nang asahan na makikita mo pa ako. Malamig na banta ni Cheska bago tumayo at tinalikuran si Leandro nang walang lingulingon. Ang takot na maiwan ng kanyang magandang kasintahan at ang matinding inggit sa tagumpay ng kanyang asawa ang nagtulak kay Leandro sa gilid ng bangin. Nang gabing iyon, bumalik siya sa mansyon ng hating gabi. Tahimik ang buong bahay, ang tanging maririnig ay ang banayad na paghampas ng hangin sa mga kortina. Gamit ang maliit na ilaw ng kanyang telepono, palihim na pumasok si Leandro sa opisina ni Danica. Alam niya kung saan itinago ng kanyang asawa ang dry seal ng kumpanya at ang mga opisyal na dokumento ng board resolution. Mabilis niyang hinanap ang papel para sa paglilipat ng pamamahala ng mga pondo sa bangko. Sa kanyang sariling silid, hindi natutulog si Danica. Nakaupo siya sa harap ng kanyang mesa, hawak ang isang lumang fountain pen na ibinigay sa kanya ng kanyang yumaong ama bago ito pumanaw. Naalala niya ang mga salita ng kanyang ama, Dani, ang bawat pirma mo ay ang iyong dangal. Huwag mong hahayaang madungisan ito ng kahit na sino. Tiningnan ni Danica ang kanyang tablet na nakakonekta sa isang lihim na camera na ipinalagay niya sa loob ng kanyang opisina. Sa screen, malinaw niyas na nakikita ang kanyang asawa. Nakita niya kung paano nanginginig ang mga kamay ni Leandro habang ginagaya ang kanyang pirma sa opisyal na papel at kung paano nito tatakan ng dry seal ang dokumento upang magmukha itong legal. Isang matinding kirot ang muling gumuhit sa dibdib ni Danica. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, ay kasalukuyang ninanakawan siya sa dilim gamit ang isang panulat ng kasinungalingan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaan na malunod siya sa luha. Hindi niya pinigilan si Leandro. Alam niyas na upang tuluyang mapatunayan ang krimen ng asawa sa harap ng batas, kailangan nitong subukan magdeposito ng huwad na dokumento sa bangko bukas. Ang bawat galaw ni Leandro ay kasalukuyan nang naitatala at magiging sapat na ebidensya para sa kanyang tuluyang pagbagsak. Nang matapos si Leandro sa kanyang huwad na pirma, nakita ni Danica sa screen ang isang demonyong ngiti sa mga labi ng asawa habang pinupunasan nito ang pawis sa kanyang noo at ibinubulong, sa wakas makakaalis na rin ako sa hawla ng babaeng ito. Sa madilim na silid, hinaplos ni Danica ang larawan ng kanyang ama at bumulong sa screen, yan na ang huling pirma na gagawa ng sarili mong rehas, Leandro. Walang mas tatamis pa sa tawa ng mga manlolokong akala nila ay nagtagumpay sila, ngunit hindi nila alam na ang kanilang katuwaan
ay isa lamang huling sayaw bago ang ganap na pagbagsak. Matapos isumite ni Leandro ang mga huwad na dokumento sa bangko, tinawagan siya ng manager na kasalukuyan nang nakikipagtulungan kay Danica upang sabihing ang hiling nitong paglilipat ng pondo na nagkakahalaga ng 10 milyong piso ay kasalukuyan ng nakabinbin para sa huling pag-aproba at papasok sa kanyang account sa loob ng 48 oras. Dahil sa labis na katuwaan at paniniwalang naging matagumpay ang kanyang tuso at mapangahas na plano, nagpa siya si Leandro at Doña Milagros na magdaos ng isang marangyang pagdiriwang sa loob mismo ng mansyon. Ginamit nila ang natitirang pera sa kanilang mga tagong ipon upang bumili ng mamahaling alak at magpa-deliver ng mga imported na pagkain. Ang mas masakit para sa mga katulong na nakasaksi, hayagan nilang inimbita si Cheska sa loob ng bahay. Si Cheska ay umasta na tila siya na ang bagong may-ari ng tahanan. Nakaupo siya sa paboritong sofa ni Danica habang hawak ang isang baso ng champagne, habang si Doña Milagros naman ay masayang ipinapakita sa kanya ang mga mamahaling palamuti sa dingding. Alam mo, Cheska, kapag nakarating na tayo sa Amerika sa susunod na linggo, bibili tayo ng mas malaking mansyon sa California. Mayabang na pahayag ni Doña Milagros habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Iwanan na natin ang bahay na ito at ang boring na babaeng iyon. Napakakitid ng utak niya para sa pamilyang tulad natin. Eksaktong pumasok si Danica sa pinto ng mansyon matapos ang mahabang oras ng pagtatrabaho sa opisina. Sa halip na sumigaw, magwala o magpakita ng galit nang makita ang kanyang asawa, na may kasamang ibang babae sa kanyang sariling sala, nanatili siyang tahimik sa tabi ng pintuan. Napansin siya ni Doña Milagros at sa halip na mahiya, lalo pang naging mapangapi ang tono ng matanda. "Oh, Danica, nandyan ka na pala. Mabuti naman at nakauwi ka na. Pakiabot nga ng ice bucket sa kusina para sa champagne namin. Huwag ka nang sumimangot dyan, magpasalamat ka na lang at naging bahagi ka ng pamilyang ito." Tumingin si Leandro kay Danica nang may mapaglaro at mayabang na ngiti. "Love, huwag mo nang isipin ang trabaho. Sabi ko naman sa'yo, mag-retire ka na. Ako na ang bahala sa kumpanya mula ngayon dahil maaayos na ang lahat ng pondo natin." Tahimik na naglakad si Danica patungo sa kusina. Kinuha niya ang ice bucket, pinuno ito ng yelo at dinala sa sala. Siya mismo ang nag-abot ng yelo at naglagay ng alak sa mga kristal na baso ng 3. Habang ginagawa ito, pinagmasdan niya ang mga basong kristal na binili niya gamit ang kanyang sariling pawis. Napanood niyang masayang uminom ang 3 tao mula sa baso ng kanyang sariling pagsasakripisyo. Hindi nagalit ang kanyang nararamdaman, kundi isang malamig na nakakakilabot na kapanatagan. Hinayaan niyang uminom sila hanggang sa malasing sila sa sarili nilang kasakiman. Inangat ni Leandro ang kanyang baso, tumayo sa tabi ni Cheska at Doña Milagros at sumigaw ng may malawak na ngiti, "Cheers! Para sa bagong simula nating 3 sa Amerika sa susunod na linggo. Iiwan na natin ang lahat ng dumi at hirap sa bansang ito." Sa sandaling magkadikit ang kanilang mga basong kristal na lumikha ng isang banayad na tunog na ramdaman ni Danica ang panginginig ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Isang mensahe mula kay Attorney Santos ang kanyang nabasa. "Danny, handa na ang warrant of arrest mula sa korte para kay Leandro bukas ng umaga. Ang bagong may-ari ng mansyon ay darating din kasama ang mga awtoridad upang simulan ang pagpapatalsik sa kanila." Tiningnan ni Danica ang nagtatawa ng 3 tao habang may isang banayad, ngunit nakakahindik na ngiti sa kanyang mga labi. "Cheers, Leandro," bulong niya sa kanyang sarili. "Hindi sapat ang salita para bayaran ang bawat gabi na ipinagkanulo niyo ang tiwala ko. Ngayong araw, hayaan nating ang sarili ninyong mga mata ang sumaksi sa sarili ninyong kasalanan." Maliwanag ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ng sala, ngunit ang hangin sa loob ay tila naging kasing lamig ng yelo nang pumasok si Danica. Nakita niya sina Leandro, Cheska at Doña Milagros na masayang nag-aalmusal na papaligiran ng mga maleta na handa na para sa kanilang pag-alis patungong ibang bansa. "Oh, Danica, aga mo namang pumasok sa opisina." Tanong ni Leandro, ang boses ay puno ng kumpiyansa. "Dapat nagpahinga ka na lang. Anyway, huwag mong kakalimutan ang mga dokumentong kailangan kong dalhin sa bangko mamaya para sa huling clearance ng funds natin." Hindi sumagot si Danica. Naglakad siya patungo sa gitna ng sala at kinuha ang remote control ng kanilang malaking smart TV. Sa isang pindot ng kanyang daliri, nabuhay ang screen
Ngunit sa halip na balita o pelikula lumitaw ang isang malinaw na video feed mula sa security camera ng kanilang master bedroom. Natigilan si Leandro sa pagsubo. Ang kanyang tinidor ay dahan-dahang nalaglag sa kanyang pinggan na lumikha ng isang mahinang tunog sa gitna ng biglang katahimikan. Sa screen kitang-kita ang gabi kung kailan dinala niya si Cheska sa loob ng kwarto ang kanilang tawanan at ang kanilang pag-uusap tungkol sa kung gaano sila naka-jackpot kay Danica. Ano ang kahulugan nito, Danica? Nauutal na tanong ni Leandro ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay tila isang bangkay na pilit na pinatayo. Isang malaking pagkakamali yan, love. Hayaan mong magpaliwanag ako. Pakanalang yan ng mga kalaban natin sa kumpanya para sirain tayo. Panoorin mo pa, Leandro. Huwag kang kukurap. Malamig na utos ni Danica. Nag-fast forward ang video sa eksena kung saan pumasok si Doña Milagros sa kwarto, dala ang tray ng pagkain para kay Cheska. Narinig ng lahat ang boses ng matanda sa video, buti na lang at wala rito ang boring kong manugang. Kundi dahil sa pera niya, hindi tayo makakakain ng masarap na ganito. Napatayo si Doña Milagros, nanginginig ang kanyang mga kamay habang itinuturo ang screen. Kasinungalingan iyan, nilagyan mo ng edit ang video na yan para saktan ako. Ako na nag-alaga sa iyo, ako na nagbigay ng pangalan sa iyo, gaganito mo ako. Mama, ang camera ay hindi marunong magsinungaling. Ang tao lang ang may kakayahan nun, sagot ni Danica habang dahan-dahang lumalapit sa kanila. Pinanood ko kayo habang ako ay nagpapakapagod sa Cebu. Pinanood ko kung paano nyo pinagtawanan ang bawat pawis na inialay ko para sa inyo. Pinanood ko kung paano nyo pinagplanuhan ang pagnanakaw sa kumpanya ko para lang makatakas kayo. Napatingin si Cheska sa paligid, ang kanyang mga mata ay naghahanap ng malulusutan. Wala akong kinalaman dito, si Leandro ang nagdala sa akin dito. Sabi niya hiwalay na kayo at ikaw ang may kasalanan ng lahat. Magsama-sama kayo sa mga kasinungalingan nyo, wika ni Danica habang inilalabas ang isa pang dokumento, ang ulat mula sa bangko tungkol sa peking pirma ni Leandro. Iniisip mo ba talaga, Leandro, na ganoon kadaling kuhanin ang 10 milyong piso sa bangko ko? Ang account na inaasahan mong mapupuno ngayong araw ay kasalukuyan ng sarado. Ang dokumentong ipinasa mo sa bangko ay nasa kamay na ng mga awtoridad bilang matibay na ebidensya ng falsification of documents. Napaupo si Leandro sa kanyang silya. Ang kanyang buong katawan ay tila nawalan ng buto. Ang pangarap niyang buhay hari sa Amerika ay biglang naglaho na parang bula sa harap ng matalim na katotohanan. Hindi pa ako tapos, Leandro. Pagpapatuloy ni Danica, ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan. Hindi lang ang pera ang mawawala sa inyo ngayong araw. Lahat ng akala nyo ay inyo ay babawiin ko na, kasama ang dangal na matagal nyo nang itinapon. Ang hiyaw ng sirena ng pulis sa labas ng mansyon ay bumasag sa huling pag-asa ni Leandro. Hindi pa man nakakabawi sa gulat ang tatlo mula sa panonood ng video, bumukas ng malakas ang pinto at pumasok si Attorney Santos kasama ang 4 na opisyal ng pulisya. Mr. Leandro Vergara, meron kaming warrant of arrest para sa iyo sa kasong falsification of private documents at qualified theft. Maring pahayag ng isang pulis habang ipinapakita ang opisyal na papel. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig si Leandro. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit niyang tinitingnan si Danica, naghahanap ng kahit kaunting awa na dati niyang nakukuha sa isang tingin lamang. Love, Dani, wag mong gawin ito. Pamilya tayo, hindi ba? Pag-usapan natin ito pakiusap. Maaayos natin ang lahat, ibabalik ko ang lahat. Huli na ang lahat para sa pamilya, Leandro. Sagot ni Danica, ang kanyang tinig ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ikaw ang unang pumunit sa kasunduan nating iyon noong dinala mo ang babaeng iyan sa kama ko. Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumayo si Cheska at lumayo kay Leandro na tila ba ang lalaki ay may nakakahawang sakit. Wala akong kinalaman sa mga pagnanakaw niya. Officer, biktima rin ako rito. Pinaniwala niya ako na hiwalay na sila at siya ang may-ari ng lahat ng ito. Hindi ko alam na nagnanakaw siya sa sarili niyas na asawa. Tumingin si Leandro kay Cheska, ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pagkabigla sa bilis ng pagtalikod ng babaeng akala niyas ay mamahalin siya habang buhay. Cheska, anong sinasabi mo? Ikaw ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Dahil gusto mo ng marangyang buhay sa ibang bansa.
Sinungaling kamay! Sigaw ni Cheska habang dinadampot ang kanyang bag. Huwag mo akong idamay sa dumi mo, Leandro. Habang inilalapat ng mga pulis ang bakal na posas sa mga pulso ni Leandro, ang tunog ng paglock ng metal ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata ng buhay ni Danica. Nakita niya kung paano lumubog ang balikat ng kanyang asawa, ang dating mayabang na tindig ay napalitan ng isang anyo ng pagkatalo at kahihiyan. Danica, pigilan mo sila, pagmamakaawa ni Doña Milagros. Habang lumuluhod sa harap ng kanyang manugang, ang kanyang mga mamahaling hiyas, ay tila naging pabigat sa kanyang anyo. Anak ko siya, isang Vergara ang inaaresto nyo. Hindi nyo ba alam ang kahihiyang idudulot nito sa pangalan namin, Danica? Maawa ka, bawiin mo ang demanda. Mamawala na pong pangalang Vergara na kailangang protektahan, tugon ni Danica, habang dahan-dahang binabawi ang kanyang kamay mula sa pagkakahawak ng matanda. Ang pangalang ito ay matagal nyo nang dinungisan ng kasakiman nyo. Ngayon ang batas na ang magtuturo sa inyo kung ano ang tunay na kahulugan ng pananagutan. Hinigit ng mga pulis si Leandro palabas ng mansyon. Sa bawat hakbang nito, nararamdaman ni Danica ang unti-unting paggaan ng hangin sa loob ng bahay. Tumingin si Leandro sa kanya sa huling pagkakataon. Bago isakay sa sasakyan ng pulis, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit alam ni Danica na huli na ang lahat. Naiwan sa sala si Doña Milagros na humahagulgol sa sahig, habang si Cheska naman ay mabilis na tumakas palabas, hindi man lang nilingon ang lalaking sinabihan niya ng mahal kita kagabi lang. Tumayo si Danica sa gitna ng kanyang sala, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking pinto na ngayon ay nakabukas ng malawak. Kahit na nakamit niya ang hustisya, may isang malalim na kirot pa rin sa kanyang puso, hindi dahil sa panghihinayang sa mga taong nawala, kundi dahil sa pagkilala sa katotohanan na ang pamilyang itinayo niya ay isa lamang magandang pangarap na itinayo sa ibabaw ng buhanginan. Ang bawat pader ng bahay na ito ay naging saksi sa aking pagluha. Ngunit ngayon, ang mga pader na ito na rin ang magsisilbing hangganan ng inyong kalupitan. Hindi pa natatapos ang umaga ni Doña Milagros sa gitna ng kanyang pagdadalamhati ng isang itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng mansyon. Inakala ng matanda na baka si Leandro iyon na nakahanap ng paraan para makalaya, kaya mabilis siyang tumayo at nag-ayos ng kanyang sarili. Ngunit sa halip na ang kanyang anak, isang mag-asawang formal ang pananamit, kasama si Attorney Santos, ang bumaba sa sasakyan. Attorney, anong ibig sabihin nito? Tanong ni Doña Milagros, habang pilit na ibinabalik ang kanyang dating autoridad sa kanyang boses. Hindi ba't tapos na ang gulo rito, paalisin mo ang mga taong iyan? Wala kaming inaasahang bisita. Tiningnan ni Attorney Santos ang matanda nang may halong awa at seryosong muka. Doña Milagros, hindi sila bisita. Sila ang mga bagong may-ari ng bahay na ito. Narito sila para simulan ang paglilipat ng kanilang mga kagamitan. Parang gumuho ang langit sa ulirat ng matanda. Napatingin siya kay Danica na kakalabas lang mula sa kusina, bitbit ang isang maliit na bag na naglalaman lamang ng kanyang mga personal na dokumento at mahahalagang gamit. Danica, ano itong naririnig ko? Sigaw ni Milagros, ang boses ay puno ng panginginig. Ibebenta mo ang bahay. Saan kami titira? Paano ang anak ko kapag nakalabas siya ng kulungan? Wala kang karapatang gawin ito. Ang bahay na ito ay para sa mga Vergara. Mama, ang bahay na ito ay binili ko bago ko pa nakilala ang anak nyo. Malamig na sagot ni Danica. Sa loob ng 3 taon, pinatira ko kayo rito ng libre. Binayaran ko ang bawat kuryente, tubig at pagkain na pumasok sa inyong mga sikmura. Ngunit ang bawat tulong na ibinigay ko ay sinuklian nyo ng panlilin lang. Tapos na ang panahong ako ang bumubuhay sa inyo. Hindi mo maaaring gawin ito. Muling pagsusuma mo ng matanda habang pilit na humahawak sa braso ni Danica. Wala akong mapupuntahan. Ang mga kamag-anak natin, ano ang sasabihin nila? Magiging pulubi ako sa kalsada. Mayroon kayong sapat na alahas at mga mamahaling gamit na nakuha nyo sa akin sa loob ng maraming taon. Tugon ni Danica habang dahan-dahang inaalis ang kamay ng matanda. Ipagbili nyo ang mga iyon. Sapat na iyon para makapag-arkila kayo ng maliit na silid. Binibigyan ko kayo ng 1 oras para kunin ang lahat ng inyong mga kagamitan. Pagkatapos niyan, ang mga bagong may-ari na ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa inyo. Sa loob ng 1 oras, ang mansyon na dati ay puno ng yabang at karangyaan ay naging saksi sa isang nakakaawang tanawin. Si Doña Milagros, ang babaeng dati, ay hindi man lang madungisan.
Ang mga daliri ay kasalukuyang nagmamadaling isinisilid ang kanyang mga damit sa isang lumang maleta na sword racks. Walang katulong na tumulong sa kanya dahil lahat sila ay binayaran na ni Danica at pinauwi na ng maayos sa kanilang mga probinsya. Nang dumating ang takdang oras, tumayo si Danica sa labas ng gate. Pinanood niyang lumabas si Doña Milagros, bitbit ang kanyang maleta at isang maliit na bag ng mga alahas. Nakayuko ang matanda, hindi makatingin sa mga bagong may-ari na kasalukuyan nang pumapasok sa loob. Hinarap ni Danica ang mansyon sa huling pagkakataon. Ang bahay na dati niyang itinuring na simbolo ng kanyang tagumpay at pagmamahal ay isa na lamang istruktura ng semento at bakal. Wala na siyang nararamdamang galit, tanging isang malalim na pakiramdam ng paglaya. "Ma'am Danica, handa na po ang sasakyan," wika ni Nanay Ising na naghihintay sa tabi ng isang maliit na kotse. Tumango si Danica at sumakay. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan palayo, nakita niya sa side mirror ang anyo ni Doña Milagros na nakatayo sa gilid ng kalsada mag-isa sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, yakap-yakap ang kanyang maleta. Ipinikit ni Danica ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Ang bawat sentimetro ng distansyang inilalayo niya mula sa mansyong iyon ay tila nagpapagaan sa bigat na 3 taon niyang dinala. Ang paraisong itinayo niya sa kasinungalingan ay tuluyan ng naglaho, ngunit sa unang pagkakataon, ramdam niya ang tunay na kapayapaan sa kanyang puso. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ng Cebu ay tila isang banayad na kamay na naghuhugas sa mga sugat na hindi nakikita ng mata. Sa pagkakataong ito, hindi ingay ng kompetisyon o bigat ng mga dokumento ang dala ni Danica. Kasama niya ang katahimikan ng dagat at ang tapat na presensya ni Nanay Ising sa isang maliit na rest house na malayo sa kabihasnan. Naupo si Danica sa buhanginan habang papalubog ang araw. Pinanood niya ang unti-unting paglamlam ng langit mula sa nagniningning na ginto hanggang sa malalim na lila. Sa loob ng mahabang panahon, nakalimutan na niyang huminga ng malalim nang hindi nakakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. "Anak, uminom ka muna ng tsaa," marahang wika ni Nanay Ising habang inilalapag ang isang baso sa tabi ni Danica. Umupo ang matanda sa tabi niya, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. "Hayaan mo ang dagat na kumuha ng lahat ng pait. Huwag mo nang ibalik sa iyong alaala ang mga taong sadyang dumaan lang para turuan ka ng leksyon." Sa sandaling iyon, tila bumigay ang matitibay na pader na itinayo ni Danica sa kanyang puso. Humilig siya sa balikat ni Nanay Ising at doon ay ibinuhos ang lahat ng luhang pilit niyang pinigil sa harap ng mga pulis, sa harap ni Leandro at sa harap ng kanyang biyenan. Ang kanyang pag-iyak ay hindi pag-iyak ng pagkatalo, kundi isang pag-iyak ng pagpapalaya. Bawat hikbi ay tila naglalabas ng lason na 3 taon niyang kinimkim sa loob ng kanyang katawan. "Nay, ang sakit pa rin po pala ah," bulong ni Danica sa gitna ng kanyang mga luha. "Akala ko kapag nakuha ko na ang hustisya mawawala na ang lahat ng hapdi. Pero bakit parang may kulang pa rin, ha? Dahil ang hustisya ay para sa batas, anak. Pero ang pagpapatawad sa iyong sarili ay para sa iyong kaluluwa," sagot ni Nanay Ising habang hinahaplos ang buhok ni Danica. "Patawarin mo ang sarili mo dahil naniwala ka. Patawarin mo ang sarili mo dahil nagmahal ka ng totoo. Hindi mo kasalanan ang pagiging mabuti." Nang kumagat ang dilim, nagmitsa si Danica ng isang maliit na apoy sa loob ng isang ceramic na lalagyan. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang huling piraso ng kanyang nakaraan, ang kanilang mga litrato sa kasal. Tiningnan niya ang mukha ni Leandro sa larawan. Ang mga ngiting dati ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit ngayon ay nagpapaalala na lamang ng isang malaking kasinungalingan. Isa-isang inihulog ni Danica ang mga larawan sa apoy. Pinanood niya kung paano lamunin ng init ang bawat alaala, kung paano maging abo ang puting damit na simbolo sana ng kawalang hanggan. Habang unti-unting naglalaho ang mga imahe, naramdaman ni Danica ang isang kakaibang gaan sa kanyang pakiramdam. Ang usok na lumilipad patungo sa langit ay tila nagdadala ng huling bahagi ng kanyang sakit. Kinabukasan, habang nag-aalmusal si Danica sa balkonahe, isang kartero ang huminto sa harap ng kanilang gate. May dala itong isang puting sobre na may selyo mula sa Manila City Jail. "Ma, may sulat po para sa inyo," wika ng kartero. Nanginginig ang mga kamay ni Danica habang tinatanggap ang sulat. Alam niya ang sulat kamay sa labas ng sobre. Kay Leandro iyon. Ang lalaking sumira sa kanyang tiwala ay pilit na kumakatok muli sa kanyang buhay mula sa likod ng mga rehas. Tinitigan ni Danica ang selyadong sobre.
Ang hangin sa Cebu ay nananatiling presko, ngunit ang hawak niyang papel ay tila may dalang bigat na mula sa nakaraan. Hindi mo kailangan ang patawad ko, Leandro. Ang kailangan mo ay ang harapin ang sarili mong anino sa gitna ng rehas na ikaw mismo ang gumawa. Ang mga salitang ito ay binitawan ni Danica habang nakaupo siya sa likod ng isang makapal na salamin sa loob ng Manila City Jail. Pagkatapos ng ilang linggong pananatili sa Cebu, nagpasya siyang bumalik para sa isang huling layunin, ang tapusin ang lahat ng ugnayan sa lalaking sumira sa kanyang buhay. Nang pumasok si Leandro sa visitors area, tila hindi makapaniwala si Danica sa kanyang nakikita. Ang dating makinis at palaging ayos na lalaki ay wala na. Ang suot nitong kulay kahel na uniforme ay tila lalong nagpadilim sa kanyang namumutlang balat. Malalim ang kanyang mga mata at magulo ang buhok malayo sa imahe ng Prince Charming na binuo ni Danica sa kanyang isipan noon. Dani, po, salamat at dumating ka ko. Bungad ni Leandro, ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pait. Akala ko ay hindi mo nababasahin ang sulat ko. Patawarin mo ako, love. Nagkamali ako. Nadala lang ako ng tukso at ng kagustuhan kong patunayan na kaya ko ring maging higit sa'yo. Pero bawat gabi rito, wala akong ibang iniisip kundi ikaw. Tiningnan ni Danica ang mga kamay ni Leandro na nakapatong sa lamesa. Ang mga kamay na dati ay humahawak sa kanya nang may pangako, ngunit sa likod ay nagnanakaw na pala. Isang bahagi ng kanyang puso ang nakaramdam ng kurot, isang alaala ng pag-ibig na dati ay itinuturing niyang mundo. Ngunit ang kurot na iyon ay mabilis na napalitan ng isang malamig na realidad. Huwag mong gamitin ang salitang pag-ibig para pagtakpan ang iyong kasalanan. Leandro, mahinahong tugon ni Danica, ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag. Hindi mo ako minahal. Ang minahal mo ay ang ginhawang na ibibigay ko sa iyo. Ang minahal mo ay ang kapangyarihang makuha ang lahat ng hindi ka nagpapagal. Noong sandaling dinala mo ang babaeng iyan sa bahay natin, pinatunayan mo na ang tanging mahalaga sa iyo ay ang sarili mong kasiyahan. Dani, magbabago ako. Kapag nakalabas ako rito, gagawin ko ang lahat para bumawi. Pagsusumamo ni Leandro habang pilit na idinidikit ang kanyang palad sa salamin. Wala na si Cheska. Noong nalaman niyang wala na akong pera, kinuha niya ang lahat ng kaya niyang kunin at iniwan ako. Ikaw lang ang may totoong malasakit sa akin. Pakiusap, bawiin mo ang demanda. Kahit para na lang kay mama, naghihirap siya ngayon sa isang maliit na paupahan. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Danica. Iyan ang problema sa inyong dalawa ni mama. Hanggang ngayon, tingin niyo pa rin ay obligasyon ko ang isalba kayo sa mga desisyong kayo naman ang gumawa. Ang paghihirap niyo ngayon ay hindi ko ganti kundi bunga ng sarili ninyong itinanim. Tumayo si Danica, hudyat ng pagtatapos ng kanilang pagkikita. Ang tunog ng paggalaw ng kanyang upuan ay tila isang pinal na tuldok sa kanilang kwento. Tinitigan niya si Leandro sa huling pagkakataon, hindi bilang isang asawa kundi bilang isang estranghero na nagturo sa kanya kung paano maging matatag. Pinapatawad na kita, Leandro, wika ni Danica. Panandali ang nagliwanag ang mukha ni Leandro sa pag-asang makakalaya siya, ngunit agad din itong naglaho sa susunod na pangungusap ni Danica. Pinapatawad kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko habang naglalakad ako palayo sa iyo. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang kaso ay magpapatuloy, at ang buhay ko ay magpapatuloy din nang wala ka. Tinalikuran ni Danica si Leandro habang ang lalaki ay nagsimulang sumigaw at humagulgol sa likod ng salamin, tinatawag ang kanyang pangalan ng may desperasyon. Sa bawat hakbang ni Danica palabas ng gusali, nararamdaman niya ang sikat ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang bawat hakbang ay mas magaan, mas matatag, at mas malaya. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, pumasok sa kanyang isipan ang isang huling tanong na hindi na nangangailangan ng sagot mula kay Leandro. Natututunan nga ba ng isang taong nagnakaw ng puso ang halaga nito kapag wala na siyang mapagtagaguan? Hindi lang pader ng kumpanya ang muli kong itinayo, kundi ang bawat piraso ng sarili ko na akala ko ay tuluyan nang nawala sa gitna ng bagyo. Ang malawak na ballroom ng isang sikat na hotel sa Makati ay napuno ng mga nagniningning na ilaw at mahinang tunog ng klasikal na musika. Ngayong gabi ay hindi lamang pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Laksamana Pharmaceuticals, kundi ang formal na paglulunsad ng Lumina Foundation, isang organisasyong binuo ni Danica
upang magbigay ng legal at pinansyal na tulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagmamanipula. Nakatayo si Danica sa harap ng malaking salamin sa gilid ng entablado. Nakasuot siya ng isang elegante at simpleng itim na gown na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat at matatag na tindig. Wala na ang kaba sa kanyang dibdib, wala na ang takot na baka may masabi siyang mali. Ang babaeng nakatingin sa kanya mula sa salamin ay isang bersyon ng sarili niya na mas matalino, mas matapang, at higit sa lahat malaya. "You look stunning, Danny," bungad ni Attorney Santos habang papalapit sa kanya. Handa na ang lahat. Maraming media ang naghihintay na marinig ang kwento ng Lumina. "Salamat, Attorney. Handa na ako," nakangiting tugon ni Danica. Habang naglalakad siya patungo sa podium, ang bawat mata sa loob ng silid ay nakatuon sa kanya. Sa bawat hakbang naalala niya ang gabi sa Cebu, ang pag-iyak sa balikat ni Nanay Ising, at ang malamig na rehas ng bilangguang iniwan niya. Ang lahat ng sakit na iyon ang naging pundasyon ng kanyang bagong simula. Ang Lumina Foundation ay hindi lamang tungkol sa pera. Simula ni Danica sa kanyang talumpati ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagbawi ng liwanag na pilit na kinuha sa atin ng mga taong akala natin ay ating sandigan. Noong ako ay nadapa, akala ko ay katapusan na. Pero natutunan ko na ang bawat sugat ay may dalang aral at ang bawat aral ay may dalang lakas. Pagkatapos ng kanyang maikling mensahe, isang batang babae na nagngangalang Elena ang lumapit sa kanya. Si Elena ang kauna-unahang benepisyaryo ng foundation, isang babaeng muntik nang mawalan ng lahat dahil sa isang mapang-abusong relasyon. "Ma'am Danica, maraming salamat po." Bulong ni Elena habang may luha sa kanyang mga mata. "Dahil sa inyo nagkaroon ako ng lakas na iwanan ng dilim. Ngayon po ay nakakapag-aral na muli ako." Hinawakan ni Danica ang mga kamay ni Elena. Ang pakiramdam ng mainit na balat ng dalaga sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang halaga ng kita sa kumpanya. "Huwag kang magpasalamat sa akin, Elena. Magpasalamat ka sa sarili mo dahil pinili mong lumaban. Iyan ang tunay na tagumpay." Nang matapos ang programa, naglakad si Danica patungo sa hardin ng hotel upang huminga ng sariwang hangin. Ang buwan ay bilog na bilog, nagbibigay ng liwanag sa paligid. Pakiramdam niya ay tapos na ang isang mahabang digmaan at siya ang nagwagi hindi dahil naparusahan ang mga nagkasala, kundi dahil natagpuan niya ang kanyang sariling halaga. Habang pinagmamasdan niya ang mga bituin, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya mula sa likuran. Hindi ito si Leandro at hindi rin ito si Attorney Santos. Isang matangkad na lalaki na may maaliwalas na mukha ang tumayo sa kanyang harapan. May hawak itong isang kumpol ng sariwang puting liryo, ang kanyang paboritong bulaklak. "Para sa pinakamatapang na babaeng nakilala ko ngayong gabi." Wika ng lalaki, ang boses ay malalim at may kasamang tapat na ngiti. Natigilan si Danica. Hindi niya kilala ang lalaking ito, ngunit may kung anong pamilyar na pakiramdam ng kapayapaan sa mga mata nito. Inabot niya ang mga bulaklak, ang bango ng mga liryo ay tila isang bagong pangako na sumabay sa ihip ng hangin. "Salamat," tugon ni Danica. Ang kanyang puso ay tumibok ng may bagong uri ng kaba, isang kaba na hindi galing sa takot, kundi sa isang maliit na binhi ng pag-asa. "Sino ka?" Tumingin ang lalaki sa kanya ng matagal bago sumagot, sa paraang lalong nagpausisa sa isipan ni Danica. Ang bawat pagsikat ng araw sa dalampasigan ng Cebu ay tila isang bagong pahina ng isang aklat na dati ay puno ng mantsa at luha, ngunit ngayon ay malinis at naghihintay na lamang ng mga bagong salita. Isang taon na ang lumipas mula nang lisanin ni Danica ang Manila, at sa loob ng panahong iyon, natutunan niyang muling kilalanin ang babaeng matagal niyang kinalimutan ang kanyang sarili. Nakatayo si Danica sa balkonahe ng kanyang maliit, ngunit eleganteng rest house, hawak ang isang tasa ng kape. Pinagmamasdan niya ang malawak na asul na dagat, na tila walang hanggan. Wala na ang mabibigat na makeup, wala na ang mga mamahaling hiyas, na dati ay nagsisilbing baluti niya laban sa mapanghusgang mundo. Ang kanyang suot na puting linen na damit ay sumasabay sa banayad na ihip ng hangin. "Anak, may tawag mula kay Attorney Santos," wika ni Nanay Ising habang iniaabot ang cordless phone. Ang matanda ay nananatiling masigla. Ang kanyang mga mata ay laging puno ng kagalakan,
dahil nakikita niyang muli ang tunay na ngiti ni Danica. "Hello, attorney, may balita ba?" Tanong ni Danica, ang kanyang boses ay kalmado at hindi na kinakabahan sa tuwing naririnig ang pangalan ng kanyang abogado. "Gusto ko lang ipaalam sa iyo na formal nang tinanggihan ng korte ang huling apela ni Leandro. Mananatili siya sa loob ng 4 na taon pa para sa lahat ng kanyang mga kasalanan," balita ni Attorney Santos mula sa kabilang linya. At tungkol naman kay Doña Milagros, nakita siya ng isa sa mga tauhan ko sa isang maliit na paupahan sa labas ng lungsod. Nabenta na niya ang huli niyang mga alahas at nabubuhay na lamang sa tulong ng ilang kamag-anak na hindi niya dati pinapansin. Wala na ang yabang niya, Dani. Halos hindi na siya makilala ng mga dati niyang kasamahan sa club. Nakinig si Danica ng tahimik. Wala siyang naramdamang katuwaan sa paghihirap ng matanda, ngunit wala na rin siyang nararamdamang awa na magtutulak sa kanya para tumulong muli. Natutunan na niya ang limitasyon ng kanyang kabutihan. "Salamat, attorney. Hayaan na natin sila sa kanilang mga buhay. Tapos na ang kwento ko sa kanila." Pagkababa ng telepono, naglakad si Danica patungo sa dalampasigan. Hinayaan niyang maramdaman ng kanyang mga paa ang malamig na buhangin at ang banayad na dampi ng tubig dagat. Tumigil siya sa isang bahagi ng pampang kung saan malakas ang hampas ng mga alon. Inangat niya ang kanyang kanang kamay. Doon sa kanyang palasingsingan ay nagniningning pa rin ang gintong singsing sa kasal na hindi niya tinanggal sa loob ng 4 na taon. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa takot na tanggapin ang kabiguan. Tinitigan niya ang singsing sa huling pagkakataon. Naalala niya ang bawat pangako, bawat kasinungalingan, at bawat gabing iniyakan niya ang metal na ito. Dahan-dahan hinila ni Danica ang singsing mula sa kanyang daliri. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matatag. Inilapag niya ang gintong singsing sa ibabaw ng isang patag na bato sa pampang. Hindi niya ito itinapon ng may galit. Iniwan niya lang ito doon, hinahayaan ng kalikasan na kumuha ng isang bagay na wala na ring halaga sa kanya. "Paalam, Leandro. Paalam sa babaeng akala ko ay kailangan ng isang lalaki para maging buot al." Bulong ni Danica sa hangin. Isang malaking alon ang dumating, bumalot sa bato, at nang muli itong umurong patungo sa dagat, ang singsing ay wala na. Naglaho na ito sa ilalim ng malalim na tubig kasama ang lahat ng pait at bigat ng nakaraan. Naramdaman ni Danica ang isang kakaibang uri ng liwanag sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito ang liwanag ng tagumpay sa negosyo o ang liwanag ng paghihiganti. Ito ang liwanag ng isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling tahanan sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Tumingin siya sa malayo kung saan ang langit at dagat ay nagtatagpo. Naalala niya ang lalaking nagbigay sa kanya ng mga puting liryo sa Manila, isang pagkakaibigang dahan-dahang namumukadkad ng may pag-iingat at respeto. Hindi niya alam kung saan hahantong ang ugnayang iyon, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ayos lang sa kanya ang hindi malaman ang sagot. Huminga si Danica ng malalim, nilalasap ang alat ng hangin at ang tamis ng kalayaan. Ang bawat sugat ay naging pilat at ang bawat pilat ay naging tanda ng kanyang katatagan. Sa kanyang paglalakad pabalik sa rest house, kung saan naghihintay si Nanay Ising, may isang kaisipang nagbigay sa kanya ng pinakamalaking ngiti. "Handa na akong magmahal muli ang sarili ko." 3 taon na ang lumipas mula nang ang bawat piraso ng buhay ni Danica ay tila gumuho na parang mga tuyong dahon sa gitna ng malakas na bagyo. Ngayon, sa ilalim ng malawak at payapang langit ng Manila, nakatayo siya sa harap ng malaking bintana ng kanyang bagong opisina. Hindi na ito ang opisina na puno ng takot at pag-aalinlangan, kundi isang lugar na puno ng liwanag at pag-asa. Mering Lumina Foundation ay naging isang malaking kumpas ng direksyon para sa libu-libong kababaihan sa buong bansa. Sa bawat kwentong naririnig ni Danica mula sa mga biktima ng pagmamanipula at financial abuse, nakikita niya ang kanyang lumang sarili. Ngunit sa bawat tagumpay ng mga babaeng ito, na muling makatayo, nararamdaman niya ang ganap na paghilom ng kanyang sariling mga sugat. Isang hapon, nakatanggap siya ng balita tungkol kay Leandro. Ang dating asawa niya ay malapit nang matapos ang kanyang sentensya sa kulungan dahil sa mabuting pag-uugali, ngunit ang balita ay nagsasabing wala na itong babalikang yaman o prestihiyo. Si Doña Milagros naman ay nananatiling naninirahan sa isang maliit at tahimik na bayan. Sa probinsya, malayo sa ingay ng mataas na lipunan na dati niyang kinalululungan.
Ang matanda ay sinasabing madalas makita sa simbahan. Tila humihingi ng kapatawaran sa bawat sandaling nilustay niya sa kasakiman. Napagtanto ni Danica na ang tunay na kapatawaran ay hindi nangangahulugan na ang mga nagkasala ay malulusot sa kanilang pananagutan. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila sa katahimikan, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang puso sa kapayapaan. Ang galit ay isang mabigat na kadena, at sa sandaling pinili niyang bitawan ito, doon lamang siya tunay na nakakalad ng malaya. Pumasok sa silid si Nanay Ising, bitbit ang isang baso ng sariwang juice. Ang matanda ay mukhang mas bata kaysa noong nakaraang 3 taon. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan, habang pinagmamasdan ng kanyang alaga. Anak, nandyan na si Gabriel sa baba. Sabi niya ay hihintayin kanya para sa hapunan. Napangiti si Danica. Si Gabriel ang lalaking nagbigay sa kanya ng mga puting liryo noong gabing iyon ay naging isang matibay na haligi sa kanyang buhay. Hindi ito isang mabilis at mapusok na pag-ibig, kundi isang mabagal at maingat na pagkakaibigan na unti-unting lumalim. Sa piling ni Gabriel, natutunan ni Danica na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagmamay-ari o kumokontrol, kundi nagbibigay ng puwang para sa paglago ng bawat isa. Bago lumabas ng opisina, tiningnan ni Danica ang isang maliit na frame sa kanyang mesa. Wala itong larawan ng tao kundi isang simpleng salita na nakasulat sa magandang kaligrapiya, pag-asa. Para sa lahat ng kababaihang nakikinig sa kwentong ito, habang nagluluto, naglilinis ng bahay, o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw, ito ang mensahe ni Danica. Huwag mong hayaang ubusin ka ng pamilyang hindi marunong magpahalaga sa iyong sakripisyo. Ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa dami ng perang na ibibigay mo o sa tindi ng iyong pagtitiis. Ang iyong tunay na yaman ay ang iyong dignidad at ang lakas ng iyong kalooban. May buhay matapos ang pagtataksil. May liwanag matapos ang pinakamadilim na gabi. At higit sa lahat, may kapayapaan na naghihintay sa bawat babaeng matututong sabihin ang salitang ayoko na sa mga taong umaabuso sa kanyang kabutihan. Habang naglalakad si Danica pababa ng gusali, sinalubong siya ni Gabriel ng isang banayad ng ngiti at isang mahigpit na hawak sa kamay. Hindi na siya natatakot sa bukas. Alam niyang kahit anong unos ang dumating, mayroon na siyang matibay na pundasyon sa loob ng kanyang sarili. Ang kwento ng kanyang sakit ay tapos na. Ngayon ang kwento ng kanyang tunay na kaligayahan ay nagsisimula pa lamang.